Ng mga auntie, idodokument ko yung buhay ko. This time, i-challenge natin yung sarili natin mga auntie. Pasok tayo auntie. This time auntie maglagay ako ng bubot sa mukha. So ganyan, para medyo maliwanag auntie. Cheering! Samahan niyo ako auntie. I'll do this for 100 days. Sana makayanan auntie no. By the way, nagre-rent pala ako dito auntie. I am from the province of Zamboanga del Sur. And I am currently living in Manila. Kasi dito ako nagtatrabaho auntie no. So gumamit lang ako ng ano auntie. Ito lang yung nilalagay ko talaga, yung sunscreen. Kasi hindi daw talaga dapat ito nawawala. To protect your skin. Grabe dati nung bata ako auntie, wala talaga akong pakialam sa ano, mga skincare keme-keme dyan. Kasi wala din naman nagtuturo sa amin, no? Mahirap yung pinanggalingan ko, auntie. Yung sabon namin dati, ano lang, yung bar soap na panglaba. Tsaka, panglaba at tsaka pang body soap. Yun na din yung sabon namin. Tsaka minsan lang kami nag-shampoo. Walang conditioner kasi kaya yung buhok namin sobrang, sobrang tigas suklayin. So this documentation will be about, auntie, no? My life in Manila in 100 days. So tapos na tayong mag-sunscreen, petroleum jelly. By the way, auntie, dumating pala ako. I mean, nag pala ako dito sa Manila. Basta, pumunta ako dito sa Manila. First punta ko dito is nung review ng CPE board way back, I think yun, 2015. That's 2015 May. Yun kasi yung start ng review, CPE review. From May to October ata. So, nag-review ako sa RASA. Kung alam nyo yun. After namin mag-review, pero yung board exam ay October. So, first week ng October. So, yun yung take namin. After ng board exam namin, ay naglibot kami ng saglit dito, ng 1 day lang siguro or 2 days. After nun, bumalik na din kami sa sa Pagadian, no? Pagadian kasi yung namin, ante. School. Kasi ako, ante, summer yan, no? Hindi ako basta wala akong graduation ceremony. Walang graduation ceremony kasi sa summer. May ako nag-graduate. So, yung graduation namin, sasabay kami sa October yan. Tapos, yung exam namin ay Sunday. Basta October of 2015, first week, Sunday natapos yung exam namin. Tapos, mga Monday, Tuesday ay gala kami ng saglit. Then, umuwi kami ng, I think Tuesday yung uwi namin, or Wednesday, ganon. Tapos, sa Thursday nun ay mayroong ante, rehearsal for graduation. So, para magmamarcha ka na for graduation. So, pumunta kami doon for rehearsal kasi nga kasama kami sa mag-graduate, magmamarcha for October na gumagraduate. Insakto mga auntie, and Thursday yung ata namin rehearsal, then pagka Friday, yun yung result ng exam. Ako'y nakapasa auntie. Grabe yung feeling nun as in. And then yung graduation namin ay Saturday. Grabe yung first first achievement ko yun sa life na recognized by many. Grabe, isipin mo yun auntie, magmamarcha ka with the name like Mary Grace V. Eslit, Certified Public Accountant. Grabe, galing ng piling lahat. Eyes on you, Charing. Eyes on you, auntie. That was so surreal, no? Ang ewan ko. Basta ganun siya. Sarap sa feeling. So, yun lang mga auntie. Fun facts, auntie. Hindi, yung first work ko dito sa Manila ay hindi pagiging accountant, kundi call center agent. Siya kayo, no? Kasi nag-apply naman kami for, accountant. Pumunta kasi kami dito sa Manila mga November of 2016. Nakatira lang kami doon sa kaklase namin, classmate namin. Yung malayo sa Novaliches kasi yon. Lang kami. Nag-apply kami online. May nakukuha naman kaming interview. Pag pumupunta kasi kami, nag-exam and everything else. Tapos tagal ng ante, gagabihin na kami. Hindi pa natapos yung hiring process. Ginawa namin, umuwi kami. Marami ding mga time na nag-apply kami, hindi talaga kami yung grabe yung we'll call you back na lang. Experience namin yan, auntie, hindi kami natatanggap. Kasi may kasama din ako nun eh. And then, meron ding mga interview, auntie, kasi nga sobrang layo namin. Hindi namin pinupuntahan, napakatama din namin talaga at that time. So, in here comes, nung naglalakad ako sa Makati City, bilis ng hiring process nila. In 1 day, malalaman mo na lahat. Kung papasa ka ba or hindi. Natanggap ako doon. Kaya, tinanggap ko na din kasi nangangailangan niyang pera yung auntie niyo. So,
Ayun. I am an accountant, CPA. Pumasa ng 2015. And then, walang trabaho until November 2016. Pero yung first job ko here ay hindi pagiging accountant, kundi isang call center agent. Yes, auntie, no? That's quite embarrassing at that time, no? Hindi ko nga masabi-sabi sa iba kung ano yung work ko eh. Well, honestly, that's quite embarrassing for me kasi maraming nag-expect na, of course, I am a CPA, so I should work as an accountant. Pero hindi, auntie. Kaya medyo nahihiya din akong sabihin sa iba. Kaya medyo nag-isolate ako for the longest, hindi man longest, mga 2 years din ata akong nag-ano, di ba? Ang tagal. 2 years din ako nag-ano, auntie, nagko-call center agent. At ilang beses din naman akong ang nagre-resign because nga, I want to practice na yung pagiging CPA. Pero, galing din ng auntie, madaming resignation, pero nahaharangan kaya medyo matagal-tagal ako nag-call center agent. Grabe. Medyo nag-isolate din ako noon, auntie. Parang yung life ko noon is trabaho lang kasi gabi nga yung call center. On the day, tutulog lang ako. Grabe, nasa bahay lang talaga ako. Walang maisipang parang team building or vacation yung group namin kasi team yung tawag sa amin eh. Wala akong gala. Sa bahay lang talaga. Lilibot lang ako sa Makati. Ganun. End of 2018, I have decided na na talaga, mag-resign na talaga at i-practice yung pagiging CPE ko. Yun nga, nag-resign ako December 2018. Then I haven't, January of 2017, hindi talaga ako nag-apply, auntie. I gave myself 1 month to rest na walang ginagawa. Grabe, wala talaga akong ginagawa ng mga auntie. Nag-start na lang ako mag-apply February of 2017. Online ako, auntie. Apply ako online. Wala pa akong computer noon, wala pa akong laptop, kaya nakikicomputer ako doon sa sa Makati din na rin kasi ako nakatira noon eh, para malapit. So, wala, nakikicomputer ako doon sa auntie. May computer shop doon malapit sa tinitirahan ko. So, doon ako gumagawa ng resume, doon ako nag-edit and everything else. In-applyan ko na ay, lahat ng company in-applyan ko ay accounting related na, no, yung ina-applyan kong position. So, sinabi ko sa sarili ko kung sino yung unang tatanggap sa akin, yun na yung, doon na ako magtatrabaho. Masyado kasi akong walang tiwala sa sarili ko noon. Grabe, yung, alam mo yung feeling ng nung, hindi ko alam kung na-experience pa ba yan ng mga Gen Z ngayon dahil sobrang dami na ng opportunities online ngayon. I'm not sure kung na-experience nyo pa yung interview feeling na pupunta ka doon, hindi mo alam kung anong mangyayari, mag-take ka ng exam, tapos i-interviewin ka, mga ganong feeling. Hindi ako magaling sumagot eh. Although galing ako sa call center, auntie, pero tagapakinig lang ako doon sa call center. Nagre-respond naman, pero may spill kasi kami and ulit-ulit lang siya. So, hindi ako ganun kagaling talaga when it comes to communication. So, wala din akong confidence talaga, auntie, no? Kaya, ayun, ewan ko, naawa siguro sila sa akin. Yung first nag-invite sa akin, auntie, yun yung first pinuntahan ko. Tinanggap nila ako doon. Grabe, ang galing ni Lord. Hindi naman ako masyadong pinahirapan. Masyado lang akong kinabahan doon sa interview, kung anong mangyayari, kasi hindi ko alam kung anong mangyayari. But then, natanggap ako doon. Doon naman ako nagstay ng mga almost 2.5 years siguro or more. Doon na nag-start yung accounting career ko. After 2.5 years, medyo nagkaroon naman ako ng confidence when it comes to accounting, no? Accounting knowledge, accounting job, kasi na-apply ko naman na yung, well, actually, yung pinag-aralan, sobrang hirap ng pinag-aralan sa totoong buhay naman pala dahil nga may system kami doon, may magamit kami ng QuickBooks, ng Xero, at saka iba pa. Mas madali siya compare sa pag-aaral, auntie. Believe me. Masyadong automated na yung totoong buhay, yung reality. Siguro doon sa sa pag-aaral, lang talaga tayo. Hinuhon lang yung character natin doon, dine-develop yung character. Kasi in reality, hindi naman ganun kahirap. Hindi ka nag-memorize ng mga bagay-bagay kasi provided lahat. May computer, hindi na nga gumagamit ng ng calculator eh. Yung buhay namin sa college, hindi kami mabubuhay ng walang calculator. Pero in reality, hindi na ganun. Automated na lahat. Well, uminit siya, auntie, kaya nag-automatic off. Ngayon, natapos na ako doon. Gusto ako magbihis, na lang, magsasapatos na lang ako. So yun nga, parang nasabi ko na, auntie, Sabado ngayon. Actually, dito ako malapit lang ako nakatira sa pinagtatrabahuan ko ngayon, auntie, oh. Nakatira ako sa condo,
And rent lang ako dito, no? Hindi ko naman afford magkaroon ng condo for now. So, yun. Let's go na mga auntie. I am done. May binili akong chichirya auntie, no? Made from green peas daw. Pero lechon kawali flavor. You won't believe it's not pork. Talaga ba? So, let's see, ah. Sarap naman siya. Bumali din ako ng auntie. Biscuits na oat biscuits. Charot-charot. Ayan. Pero mahal to. 47.